Depressed ka ba? Magdasal tayo kay Saint Philip Neri, the patron saint of joy. Kung may prayer intentions po kayo, pakilagay lang po sa comment section para mapagdasal po ng intercessory group ng Oasis of Love Manila. Magdadasal muna tayo ngayon kay Saint Philip Neri bago natin malaman kung bakit nga ba siya ang patron saint of joy. This is a very good and powerful prayer, lalong-lalo na po sa mga taong depressed at may anxiety. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Saint Philip Neri, patron saint of joy, you who trusted Scripture's promise that the Lord is always at hand and that we do not need to have anxiety about anything. In your compassion, heal our worries and sorrows and lift the burdens from our hearts. And this we pray to you in the name of Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, ngayong episode na to, medyo kakaiba at masayahin ang santo natin. At ito po ay walang iba kundi si Saint Philip Neri. Magugustuhan niyo siya, lalong-lalo na ang mga kabataan. Kaya nga, he is also called the patron saint of the youth. Pag-uusapan natin ang buhay ng isang super cool at tropa ng simbahan, ang joyful na santo na si San Felipe Neri. Kilala bilang ang apostol ng kagalakan or the apostle of joy. Bukas po, May 26, ang feast day ni Saint Philip Neri or San Felipe Neri. Kung kaya't abangan niyo bukas dahil ilalagay po namin yung link ng aming storybook comics. Pero dito sa comment section, ilalagay din po ni Sister Corazon Alano ang link ng storybook comics ni Saint Philip Neri. At yan po ay regalo ng Oasis of Love Manila sa inyong lahat. Silipin niyo lang po sa comment section ngayon at nandun na ang link ng storybook comics ni San Felipe Neri. Ang tropa mo sa simbahan. Alam niyo, sa panahon ngayon, ang daming kabataan ang nakakaranas ng lungkot, depression, anxiety, at hindi lang kabataan, pati mga matatanda. Kaya gusto kong ipakilala sa inyo ang isang taong pinili pa rin maging masaya kahit sa gitna ng problema. At yan ay walang iba kundi si Saint Philip Neri o San Felipe Neri. Noong 1500s, Italy, panahon yan ng Renaissance. Dito ipinanganak si Philip Neri sa Florence ng 1515. Pero imbis na sumikat o yumaman, gusto lang talaga niya na maging totoo at mapagmahal sa Diyos at sa tao. Lumipat siya sa Rome at doon siya nakilala. Hindi dahil mayaman siya o may kapangyarihan siya, pero dahil sa kabutihan ng kanyang puso at sa pagiging masayahing personalidad. Grabe guys, imagine niyo, may lalapit sa inyo, tatawa kayo, kakamustahin kayo, walang judgment, ganon ka-friendly si Philip Neri. Kaya nga guys, ang tawag ko sa inyo kasi parang feeling ko katropa ko lang kayo ngayon, diba? Parang kuya o tropa mo sa simbahan na laging may ngiti. Pero, hindi naging santo si Saint Philip Neri dahil sa kanyang pagiging perpekto. Naging santo siya dahil sa kabutihan at kasimplehan ng kanyang pagmamahal. Pero, huwag niyo nang isipin na madali ang buhay niya noon. Kasi Rome yon, ang daming problema, gulo at spiritual dryness. Pero si Saint Philip, imbis na maglugmok, pinili niya ang kagalakan. He chose joy. Hindi yung pilit ng ngiti, kundi yung malalim na saya na galing sa Diyos. The joy that comes from the Lord. Ang dami kasi sa atin ngayon, bata man o matatanda, ang bilis ng malungkot, ang bilis ng ma-depress o mawala ng pag-asa. Pero si Saint Philip, parang sinasabi niya sa atin, bro, sis, hindi ka nag-iisa. Bro, sis, may pag-asa ka pa rin. Kasi ang tunay na kagalakan,
Hindi nawawala yan. Basta, tingin lang tayo sa taas. Dasal-dasal. Kay Lord, kay Jesus. Ask for joy from God. And He will give it to you. Ulitin ko yun Ask for joy from God and He will give it to you. Kasi nakasulat yan sa salita ng Diyos. Sa Psalm 30 verse 5, it is written, "Joy comes in the morning." Ibig sabihin, araw-araw tuwing umaga, nagpapadeliver si God ng joy sa atin. Pwedeng Lazada, pwedeng Shopee, pwedeng through TikTok, basta nagpapadala araw-araw, kumakatok si Lord sa puso natin at nagpapadala yan ng joy. Parang pandasal lang, di ba? Nasa atin lang kung tatanggapin natin yung delivery ni God na joy o patuloy pa rin tayong maglulugmok at madedepress. Mindset lang kasi yan, kapatid. Ititigil ko na itong kahibangan ko depression. Lord, i-avail ko na tong promo mo na delivery of joy. Kukunin ko na to. Sige na, ibigay mo na sa akin. Tinatanggap ko na. Gayahin natin si Saint Philip Neri, brothers and sisters. Si Saint Philip Neri, ginamit niya ang pagkatawa, musika, kwentuhan at kabaitan para hilumin ang sugatang puso ng mga tao nung panahon na yon. Alam mo ba, minsan, habang nagpapakumpisal siya, nagsa-stand-up comedy pa siya, nagjo-joke-joke pa siya sa mga nagkukumpisal sa kanya para hindi masyadong heavy, para gubaan din ang loob ng mga tao. Minsan, nag-ahit pa siya ng kalahati ng balbas lang niya para maalala niyang huwag maging mayabang. Sabi nga niya, mas madaling tumibay ang pusong masaya kaysa sa pusong laging malungkot. Alam niyo, hindi agad siya naging pari. Nagsimula lang siya sa simpleng pakipagkaibigan, sa mga tao sa kalsada, tapos tumutulong siya sa mahirap, tapos nakikinig siya ng mga kwento ng mga buhay-buhay ng mga tao. Pero dumating ang panahon na sinagot na niya ang tawag ng pagiging pare. At yan ay 36 years old. Diba? Medyo matanda na siya noon. Nagtayo siya ng congregation at yan ang Congregation of the Oratory, kung saan pwedeng magdasal, kumanta, magtawanan at magkwentuhan ang mga tao. Parang simbahan pero may tambayan vibes. May community. Chill pero holy. At dahil sa puso niya, para sa Diyos at sa kabataan, naging inspirasyon siya ng marami. Kaya noong 1622, he was canonized as a saint at tuwing May 26, ipinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan. At idasal natin yung kanyang prayer to release and alleviate depression. Yung sinabi ko kanina, kaya tuwing depressed kayo, balikan nyo lang itong isang linggo ng pag-ibig at sabihin natin sabay-sabay yung prayer na yon sa umpisa. So, ano ang nakuha natin dito kay Saint Philip Neri? Una, hindi mo kailangan maging perpekto para maging masaya. Pangalawa, hindi mo rin kailangan magkunwaring okay ka. It's okay not to be okay. Pero, pwede kang magdesisyon na piliin ang liwanag when you are not okay. Lalo na pag nasa dilim ka. Piliin ang desisyon na pumunta sa liwanag. Feeling ko, kung buhay pa si Saint Philip Neri ngayon, baka may coffee shop ministry na siya sa tabi ng simbahan. Nagigitara habang nagtuturo ng Bible. Tapos, may libre pang pahag, diba? At sa panahon ngayon, yan ang kailangan natin. So, allow me to invite all of you to experience joy by praying in the Holy Spirit together. Join our face-to-face gatherings every Sunday from 9 to 12 noon at the Oasis of Love. Your church family, the Oasis of Love, will teach you how to pray in the Spirit. Pray for your healing, life-changing experiences, and miracles in your life. Magkita-kita tayo face-to-face this coming Sunday at 9:30 a.m. sa MR Suites, Mandaluyong. Pwede po nyo yung i-waze. Share nyo po itong episode na to para mas maraming ma-bless. At kung may answered prayer po kayo, paki-DM lang po ang messenger ng Oasis of Love para ma-share naman namin dito sa isang linggong pag-ibig. If you'd like to contribute para makatulong sa aming simbahan, just DM us. Your contribution will help spread the word of God and heal more people.
Please press like, share, and subscribe if you were uplifted by our message. Kasi po, yung pagla-like ninyo, nakakataas po ng algorithm namin yan at lalong nalalakas po ang pag-boost ng Facebook sa amin. We invite you every Wednesday at 8 p.m. here on our Facebook page to listen to the teachings of Brother Vic Pastaño and be a blessing in our cell group sharings. Sali po kayo sa aming mga cell groups. Just DM us. Should you wish to join our community, kindly DM us. Ako po si Giselle Sanchez at magkita-kita tayo ulit dito sa Facebook next Sunday at 8 p.m. lang po. Dito lamang sa isang linggo ng pag-ibig.